Alright, good morning sa ating lahat. Okay, can I invite you to stand and let's pray. Father God, we praise you. We thank you so much, Lord, O God. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong kadakilaan at kabutihan sa buhay namin, Panginoon. Kami po ay dumadalangin, Lord, sa mga situation, maliban sa mga personal na sitwasyon na aming pinagdadaanan, Panginoon. This nation, our country, Lord God, has been shaken. Iba't ibang mga sakuna ang nangyayari. Whether a political situation, Lord God, andun yung mga calamities, and andun yung mga threats na hindi namin alam kung pwedeng isang araw kami naman ang susunod. We pray, Lord God, that you spare us, Lord God, from those kinds of harms and danger, O God. We ask you, Lord Jesus, to really increase our spirit of discernment, Lord, O God. Give us the heart and the burden for us to be able to discern ano yung tinuturo mo po sa amin, Panginoon. Ang bansang ito, naturingang Christian nation, but grabe rampant ang prostitution. Sa ibang bansa, nag-aangatan, Panginoon, ang mga may HIV, meaning, Lord, laganap, rampant, Panginoon, at ang mga bata ay mga bata ang nagiging biktima. And we pray, Lord God, that you spare this country from these kinds of mga kasamaan na lumalaganap sa aming mundo, Panginoon. We pray, Lord God, that you protect those people, lalo na po yung mga nasa lanta, Panginoon, na nawala ng mga mahal sa buhay. Lord, comfort them. In the name of Jesus, Lord God, that you provide those people na mga nasa lanta, Panginoon, ng sakuna, nawala ng mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, palitan mo yung mga bagay na nawala sa kanila. Lord, ikaw yung gumamit ng mga instrumento, sinong taong gagamitan mo to bless them and for them to receive, Lord Jesus. We also pray, Lord, na ang the big one, in the name of Jesus, na lagi po naming naririnig, we pray, Lord, na hindi po namin ito i-ignore, bagkus manalangin kami at lumuhod, Panginoon. This is a wake-up call for each and every Christian nation. Not each and everyone, hindi lang po mga gamang gagawa, hindi lang mga leaders, kundi lahat ng mga members, Lord God, bigyan mo ng heart to pray really hard for this situations, oh God, na hindi po mangyari sa amin, Panginoon. Ang hirap na nangyayari sa kanila. In the mighty name of your Son, Jesus Christ, O Lord. Ingatan mo po yung mga mahal namin sa buhay na nasa iba't ibang lugar, mga malalayo, Panginoon. Cover them always with your most precious blood, Father. Masaya po kaming magsama-sama, ma-enjoy ang bawat pamilya namin. Sabi ko nga po kanina, Panginoon, tomorrow, pwedeng hindi na maipapangako. Kaya Lord, higit lamang ang sigurado kami. Yung pangangkong kaligtasan mo sa amin, Panginoon, na isang araw, nandun kami lahat sama-samang magpupuri sa iyong presensya. Sa eternal life kung saan inihanda mo para sa amin, Panginoon. At dito man, Panginoon, sa mundong to, ihanda mo na rin po kami, Panginoon. That anytime, when you come back, Lord, we will worship you, Lord Jesus. We pray, Lord God, the political system in our country. We never blame, we never condemn, but we pray for the transformation in our political system. We pray, Lord Jesus, turuan mo po ang lahat ng mga taong maging responsible, Panginoon, at maging accountable, Panginoon, sa pagpili ng mga leaders. At kung sino man po, Panginoon, ang nasa pamunuan niya yon, Lord, ilantad mo po yung dapat malantad. In Jesus' name, ilantad mo po, Panginoon, ang dapat malantad. At ilutang mo po, Panginoon, ang taong merong pusong ikaw ang nananahan at siya ang lumutang, Panginoon, sa pamunuan ng bansa namin, Panginoon. Kaya, Lord,
Wala kaming ibang pwedeng pagtiwalaan ng lahat ng ito. Hindi namin kontrolado ang mga nangyayari, pero kontrolado mo, Panginoon. Ang kamay mong pinakamakapangyarihan ang siyang tanging gagalaw, Panginoon, para sa amin. And we ask for your favor. At magkaroon ng Christian revival in this country. That Christian, Lord God, they will never silent, O God. Mag-iingay kami, Panginoon, sa social media that you are the Lord, the God, and the King in this nation. In the name of Jesus, O Lord Jesus. That everywhere we go, Lord God, magiging passion namin, magiging lifestyle namin na ikaw ay bahagi, na ikaw ay purihin at sambahin ng lahat. It doesn't matter kung ano mang religion, Panginoon. What are the most important thing? Ang pangalan mo ang mataas, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. At Lord, sa mga salitang amin pong pakikinggan sa oras na ito, itago mo ko sa iyong likuran. Boses mo po ang marinig. Tinig mo po ang makarinig. At ang iyong kapangyarihan ng mga salita ang kumipo at magbago sa buhay namin, Panginoon. Lord, salamat, O God. Patawarin niyo kami sa aming kasalanan at pagkukulang. By your grace and mercy, kung bakit kami nabubuhay at nakakatayo hanggang ngayon. Kaya salamat, O Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Alright, last week, ano po yung pinag-usapan natin? Ha? It's about being grateful, no? And avoid entitlement. Tama po? So, i-conclude natin yon, yung pinag-usapan natin last week. Because God wants us to be delivered from this kind. Kasi minsan, akala mo, iniisip mo, hindi ka ganun, pero yun pala, yung kilos natin, sa mind natin, yung proseso na yon, nagagamit na ng enemy, no, para hindi tayo maging banal sa kanyang paningin. At nagkakaroon tayo ng kompetensya. Kompetensya is also entitlement. Inggit is also entitlement. Tama po. So at minsan kahit dyan sa bata pa lang, sa bahay pa lang, nagkakaroon na ng feeling entitled palagi. Right? So, avoid entitlement mindset and always grateful. That is the title of our topic last week. So nais ng Panginoon, completely ma-overcome natin itong entitlement disease, no, sa atin. So, ano ba yung entitlement? Diba? Reviewin lang natin ng konti, very quick lang. Entitlement is a spiritual disease in which an individual believes that privileges are rights and benefits are to be expected as a matter of right. Laging gusto niya, rights niya. No? This is a real problem. Mga kabataan, young adults, even the kids, and including me, adults, and tayo, mga adults na, no? Even I myself, no? Hindi po ako libre dito. Minsan, ganyan po tayo. Because this entitlement mentality, ang gusto natin ay pagtiwalaan natin na deserve natin ang lahat ng bagay. Amen? Ang lahat ng mabuti, of course, deserve natin. Pero hindi natin deserve ang lahat ng masama, makakasama sa atin. Amen po ba? So dahil nandito tayo, takatapak tayo sa lupa, but still, the struggle, the challenges, the temptations is always there. Ang daming pagdideceive ng enemy na ginagawa sa buhay natin. So how do we overcome entitlement mentality? Entitlement such as rights natin, inheritance, rights in terms of comfortable life, rights in terms of to be healthy. Every area, gusto mo lahat ng rights nasa iyo. No? But we have to really ask God's favor in our life. Yun yung pinakamagandang entitlement na ang Diyos, no, nasa sa atin. That we are entitled doon sa eternal life na inihanda ng Diyos para sa atin. No? How do we overcome such kinds of mindset? No? So last week, so paano natin siya i-overcome? Being grateful. Kahit na masama pa yung nangyayari sa atin, pangit yung nangyayari sa atin, always be grateful. Amen? So we have to practice yung CPR. Ano nga ulit yung CPR? Anong CPR? Cardiac Pulmonary Resuscitation. So di ba pag sini-CPR ka na, ibig sabihin you're dying na.
Last breath na. Minsan yung puso mo wala nang tibok. Di ba po? So ang iba sa atin, spiritually dying. Ang kailangan, resuscitation. Bakit? Hindi ka na nakakaramdam ng joy every time you worship God. Di ba? Kahit magsimba, ba't ganun? I feel empty. Seek God always. So spiritually, some of us are dying. At hindi lang na dito. Maging sa maraming mga churches, spiritually dying. Buti na lang, nagpapatuloy kapatid, kung yan ang pakiramdam mo, huwag kang lalong lalayo. Lalo kang lalapit at papasok ka dito para at least maraming mag-encourage sa'yo. Come on. Pero siguro mas maganda if you feel that you are dying, feeling mo naghihingalo ka na, tumapik ka sa isang katabi mo and say, hey, I'm almost dying. Di ba? I'm almost dying. Please pray for me. Huwag kang mahiya. Hindi nakakahiya ang umamin ng ikaw ay mahina. Tama po? Ang mas nakakatakot, yung ikaw ay lumayo, na isang araw, malalaman na lang namin na pahama ka na. Amen po ba? We are a family church. Kaya nga, one family, one love. Sabihin mo nga sa katabi mo, I love you. Sabihin mo sa katabi mo sa kabila, we are family. Amen? Okay, so, minsan ang iba sa atin, nagdadasal, nagtatampo sa Panginoon, nagagalit kay Lord. Lord, bakit? Feeling ko, yung dalangin ko, hindi mo sinasagot. Ang tagal-tagal naman, Lord. Ang tanong, handa ka na bang tumanggap ng sagot ng panalangin mo? Minsan, di ba si Lord, bago magbigay, tayo, nire-reward naman talaga tayo ng Lord eh. Amen po ba? Every day, we receive a reward. Sometimes lang, dahil sanay ka na, routine, hindi mo naramdam na ikaw ay may reward. Every day, when we wake up, God, the Lord Jesus Christ, give us a reward. Nakakaramdam ka. Nakakakita ka. May panglasa ka. Nakakatayo ka, nakakalakad, everything. Lahat ng bagay na meron tayo, it's a reward ng Lord. Di ba po? Amen po ba? So, kaya ito yung suggestion ko sa inyo. Change your mindset. Paano? So CPR tayo. Ano yung CPR? By the way, bago ako magpatuloy sa mga lahat ng nanonood dyan online, pasensya na kayo, lagi nawawala sa isip ko yung patiin yung nasa online. Kasama po namin kayo dito sa worship service. Nay Sylvia, Pastor Art, ayan, nakikita ko dito, Ma'am Elvira. Pastor Noel, I think nandyan, nagko-comment doon sa, Brother Deo, nandyan. And sa iba pang mga kasama natin, Sister Maan, may God bless you and pagpalain ng Lord ang inyong panonood at pagsabay sa amin sa service. And ang anointing ng Lord umabot dyan, abot dyan sa inyo. Amen po. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Now, anong sagot? Paano mababago? Ito lang, CPR. C stands for Count Your Blessings. Sabihin nyo sa katabi nyo, Count Your Blessings. Sa kabila, mas malakas. Sabihin mo, Count Your Blessings. Ayan. Always practice every day. Appreciate life kahit pangit yung nangyayari. Learn to appreciate your situation. Every day, i-count mo kung ano yung, at least 10 blessings that every day you confess. Every day, practice it. Alam mo, gagaang yung puso mo. Sasaya ka. Sisigla yung buhay mo. Because you really appreciate what God has done for your life. Amen po? So everyday practice natin yan. Ang pangalawa, P stands for positive perspective. Check your perspective. Always think right. Always think positive. Amen? Amen po ba? Amen. And R stands for recipient of grace. As you recipient of grace, you must surrender your rights. At yan ang pag-uusapan po natin ngayon. I'm going to explain to you today why we are recipient of grace. So we have to surrender our rights to the Lord. Okay? Kaya ang title na pag-uusapan natin, ang topic natin is Learn to Surrender Your Rights to God. Sabihin mo nga po sa katabi mo. Okay.
Bakit napaka-importante nitong pag-uusapan po natin ngayon? Dahil lahat po tayo, by nature, selfish tayo. Agree? Di ba? Am I right? Yeah, including me. Di ba? Kahit ako, by nature. But praise God, may ganitong topic si Lord na binibigay sa atin. Amen po ba? God reminded us. Okay? We always think of my rights. All the time. Almost all the time. Pag nagbebiyahe ka, kahit pasahero ka, kahit nasa sasakyan ka, ikaw yung may-ari ng sasakyan, pili mo, ikaw may-ari ng kalsada. Di ba? No matter how long I've been in the Lord, with the Lord of service, kahit hindi pa po ako pastor, I'm always tempted. There is always tempted. Di ba? So therefore, God reminded me to surrender my rights to practice humility. Okay, we humble ourselves before God. Always practice humility. Minsan, kahit di mo sinasabi, pero yung utak mo, alam mo yon, di ba po? Yung utak mo, wala yan. Magaling ako dyan. Mas maganda ako dyan. Di ba? Inaano ka ba? Minsan, di ka naman inaano, pinapakailaman mo siya, di naman niya alam. Di ba? May mga ganun tayo minsan. Yung ganung klaseng spirit, avoid. Kaya in mind, this message, avoid entitlement mindset. Always grateful to enjoy your life. Okay? For you to be genuinely happy, avoid natin. And always grateful. So wag kang maging seloso, wag kang mapagkumpara, surrender your rights. Amen? So what are some rights that we hold on dearly? So ito yung sasabihin ko sa inyo. It is so normal yung laging rights mo yung gusto mo. Bakit? Dahil by nature, self-centered tayo eh. Tama po ba? Kahit nga yung mag-asawa, kaya kita mo lagi may fight, self-centered. Kita niya yung mali niya lagi, pero yung mali niya hindi niya nakikita. Okay? Pansinin niyo po yung mga bata. Tingnan niyo to ah. Kasi tayong lahat, pinanganak tayo sa mundong to, taglay na natin yung kasalanan eh. Tingnan niyo mga bata, kahit hindi mo turuang magmura, nagmumura. It becomes automatic. Kasi nga yung kasalanan minana eh. At yan yung naging reason bakit nawala sila sa Garden of Eden. Rights. Tama po? Baby pa yan, ha? But mostly ng mga bata ganon. Kapag nagustuhan ng mga bata, tingnan nyo, mga magulang ng mga bata, taas ang kamay ng mga may mga anak, taas ang kamay yan. Okay. Yung mga anak, tingnan nyo to. Pag nagtatantrums yung mga anak ninyo, sabi nung isa, ibigay mo na. Sabi nung isa, wag. Timo, doon pa lang, di na kayo magkasundo. Alam nyo, pag-usapan nyo yan. Yung ganyang klase ng disiplina, dapat pag nagtatantrums yung bata, the more na wala siyang ma-receive. Hindi pwedeng ibigay, kasi, sige na, para tumigil, no? Ikaw yung nagtuturo sa kanya para hindi siya sumunod sa'yo later on. Amen? Amen po, mga parents? Okay. So, ang parents, kahit ayaw, ibibigay. O kaya, okay, nagkasundo yung mag-asawa, wag ibigay. Ay, ang lolo, ang lola, pakialamera. Yung tito at tita, ayun, o sige na. O wag mo sasabihin, tinuruan pa. So that leads to corruption yan. Bakit ganito yung ating... Di ba po? So, see, mga parents, makinig po kayo. Kapag may tantrums ang mga anak ninyo na ginagawa,
Ibibigay nyo yung gusto, hindi. So pagkasunduan nyo pong mag-asawa yan. Dapat hindi. Amen? At mga grandparents, so yung mga grandparents dito, okay? Pag sinabi ng mga magulang na hindi pwede, hindi pwede. Ikaw lolo, ikaw lola, wag makialam. Naintindihan po? Kasi bakit? You give them rights. Bata pa lang, ikaw ang nagtitrain doon ng hindi tama. Tinuturoan mo siya na wag makinig sa kanyang sariling magulang. Tayo po, mga parents, mga lolo at lola, mentor na lang po tayo ng ating mga anak. Pero kung nagdidisiplin, kung may mga ganyan dito, na magkakasama kayo sa bahay, pakiusap. Okay? Huwag nyo spoilin yung inyong mga anak. Okay? Nagde-develop tayo ng mga anak na fragile pagka ganon. Okay? Huwag nyong turuan ng inyong mga anak na, kasi minsan, bawa ang anak minsan close sa daddy o close sa mommy. Kung kanino siya close, pag hindi pwede kayo doon sa sa mahigpit, doon siya lalapit sa hindi masyadong mahigpit. Magkasundo po kayo. O wag spoilin ang apo. Amen? Amen? So that self-centeredness, hindi po tayo, you know what, feeling natin, mahal natin sila, hindi, dinideceive natin sila. Sila magiging kawawa. Okay? Tayo ang nagdidikta o nagtuturo na gumawa ng hindi tama. So tayo ang role model. So dinidevelop natin, it leads to entitlement and self-centered ang ginagawa natin pagka ganong klaseng discipline ginagawa natin. Amen? Sa mga mag-aasawa pa lang, makinig po kayong mabuti. Ganyan dapat magdisiplina. Okay? I-prove ko sa inyo ito. Tingnan nyo to, ha? Kahit sino sa atin, nanay, anak, no? At nanay, tatay, anak, no? Yung ate, kuya, lolo at lola. Kunin mo yung cellphone. Kahit sino sa inyo. Pag kinuha mo yung cellphone, tapos may message doon, scroll down niya para basahin. Matutuwa kayo? Matutuwa kayo? Hindi. Sino dito ang cellphone ng asawa niya ay naka-open lang dyan at kayang buksan anytime ng asawa? Sino ang pinapayagan mong buksan ng asawa mo yung cellphone mo kahit yung email mo? Taas ang kamay, taas, taas, taas. Yun. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, palakpakan natin ang Lord. Ibig sabihin, kung bakit hinahayaan mong buksan ng cellphone mo, may tiwala ka. Ang cellphone na ayaw ibigay at ayaw pakialaman ng asawa niya, may ginagawa yan. May tinatago yan. Amen po ba? Ako, akala ko nga hindi pinapakailaman yung cellphone ko eh. Magugulat na lang ako, ano pala? Ano pala? Ano mo naman? Pakita ko, nabasa ko. So, kailangan open siya. So, minsan, kung bakit nagagalit ka, kasi feeling mo rights mo yun eh. Nawawala yung, nababiolate yung privacy mo. Pagka mag-asawa, pagdating sa cellphone, hindi dapat nakatago yan. I strongly believe na ganun yung ginagawa nyo. At kung hindi pa ganun ang inyong practice, simulan nyo na. Bakit? Kung yun ang pagsisimulan ng pag-aaway nyo, buksan mo para sa kanya. Hayaan mo niyang buksan. O wag lang yung ganito. Bago mo ilagay dyan at ilapag, in-erase mo na. O kaya na-block na. Okay? So, di ba? Tama ba yun? Mali. O sinong anak ang kayang pabuksan ang kanyang cellphone sa nanay at tatay niya? Taas ang kamay. Yung anak. Kaya?
Oh, right, praise God. O, palakpakan natin, o. Yung hindi tumaas, o, erase mo na. Can I tell you the deeper problem? Perhaps, the deeper problem is, you're hiding something pagka hindi mo maipakita. Or are you ashamed of something? Yung iba nga, pati yung mga research, tinitingnan eh. So, praise God. So, ang pinaka malalim na problema, lalo na kung tatanungin mo, no, especially yung problem, we have to surrender everything. Everything. Including your cellphone. Kasi yung cellphone, katumbas na ng buhay nyo yun eh. Tama ba? Mawalan lang ng internet kahit isang minuto, ang init na ng ulo eh. Parang gustong murahin. Ano ba naman ang internet na yan? Walang kwenta. Walang... Ano bang meron sa cellphone? Nung araw, wala kaming ganyan eh. Okay. Anong pinakamalalim na ugat ng problema? Yung pinakamalalim na ugat ng problema, you have to surrender it. Surrender your future to the Lord. Amen? So if we are not surrender our life to the Lord completely, kapag hindi mo maisuko ang buhay mo sa Panginoon completely, yan ang malaking problema. Okay? So, ang buhay na isinusuko sa Diyos, masaya. Tingnan nyo katabi nyo. Mukha bang masaya? Tingnan nyo yung mukha, tingnan nyo. Mukha bang masaya? Totoo ba yung Totoo ba yung ngiti? Oh. O, totoong masaya yan. Pero tingnan nyo, yung taong selfish, yung taong self-centered, full of anxiety, palagi pong mainit ang ulo niyan. Palagi pong galit yan. When people violates your rights, you know what? Palagi mainit ang ulo niyan. Imagine mo, isang araw nakita ko, bata, 15 years old, hinabol ng kotse. Papatayin talaga eh. Ang haba ng habulan nila. Rights. Di ba? Laging mapapahamak ang taong inaangkin lagi yung kanyang rights. Karapatan niya palagi. At bumabawi ng marami pong namatay na tao dahil dan. Amen? Handa po ba tayong matuto paano mag-surrender ng ating rights sa Panginoon? So learn to surrender your rights to God. So tingnan po natin ang sinasabi ni Jesus. Sa Mark chapter 8 verse 34, okay? Buksan po natin yung ating digital Bible o tayo yung magbasa ng sabay-sabay po nating basahin. 3, 2, 1, go! So when the Lord Jesus Christ summoned the crowd, so Jesus is talking to the crowd who followed Him. Okay? With His disciples and said to them, if anyone wishes to come after me, he must, what? Deny himself and take up his cross and what? Follow me. Tatlong bagay na pag-uusapan po natin. Alam niyo po sinasabi ni Jesus dito? Never made it easy for people to be His disciples. Hindi po madaling maging disciple at si Jesus pumili ng kanyang sariling disciples. In fact, sinasabi niya ganito eh. Gusto mo sumunod sa akin? To be my disciple? Deny yourself, number 1. Take up your cross, number 2. And follow me, number 3. What is the meaning of this kung susunod ka kay Jesus? Sa number 1, deny yourself. So to deny yourself, it means you surrender your self-control to Jesus. Mahina kang mag-control ng sarili mo. Mahina ka sa temptation. Every time, patulera ka. No? Minsan, konting joke, pinapatulan mo. Joke nga eh.
Di ba po? Joke yun. Ibig sabihin, hindi seryoso. Ikaw seryoso ka na pinapatulan natin. So, yung self-control natin, because, bakit ka pumapatol? Kasi yung heart mo, heavy. You stop controlling your life. Ibig sabihin, deny yourself, you stop controlling your life. Ang control na ng buhay mo, si God na ang may control. You deny to control your life. Amen? So, yan yung una. Now, yung pangalawa, what does this mean to take up your cross? Take up your cross is very clear, no, sa kanyang mga listeners ng ating Panginoong Hesus, dahil in the time of Jesus, may isang incident doon sa Romans na nag-crucify sila ng nasa 2,000 Jews o mga Hudyo right along the road. Because they led rebellion. So what happened? So the Jewish people understood to take up your cross simply means to die to yourself. Amen? So anong ibig sabihin ng tao? O anong ibig sabihin nito to die to yourself? To die to yourself, in other version of saying, no longer I, but Christ. Hindi na ako. Di baling maargabyado ka, wag lang ikaw yung mang-argabyado. Amen? And number 3, he tells us, take up his cross and what? Sunod, follow me. So the word follow me is an amazing word. It is the present, no? It's in the present and it is an imperative. You follow Jesus day by day, moment by moment. Pero ang grammar ay magkaiba. From this verse, deny yourself, kapag sinabing deny yourself, ang grammar is this. Once for all in your life, ang tawag dyan, eristes in Greek, ng idea ito. There is a time in your life when you make a complete surrender. You say, Lord Jesus, today I surrender everything to you. When you follow Jesus, it's a one-time decision that has continuous effect. Amen? One-time decision, but merong continuous effect. Have we made that decision already? Tama po? Lord, I will deny myself. Naisip mo na ba yun? I-deny mo na yung sarili mo. Basta maparangalan lang ang Panginoon. Next word is take up your cross. Again, that is a command. Pero ito yung grammar niyan. You think about it, then you make a choice. Iisipin mo, and then you make a choice. Hindi dinatanggal ni Lord yung choice eh. Sabihin nga natin, choice. Yun yung rights natin na hindi tinapakailaman at tinatanggal ng Panginoon sa atin. Ikaw pa rin yung pipili. Amen? At a one-time choice in your life and say, Lord, I will die to myself. I will take up my cross. That one-time decision, that means you think about it. Kapag dinesisyonan mo, ibig sabihin, inisip mo, and then you decide. Amen? Decide na mag-follow. Actually, every time may temptation, pinapamili ka ni Lord kung gagawin mo ba o hindi Kasi bakit? May conviction Tama po ba? May conviction. Pag may temptation, laging may conviction yan. Gagawin, hindi. Tama? Once na nakapag-desisyon ka na, you follow Him. To follow Him is a present continuous tense. It keeps following Jesus. Ilang bagay na ma-observe natin sa maraming Christian ngayon, hindi lang dito sa atin. It's a Christian community. In every churches. Iniisip nila Christian sila. Pero based on the definition of the Lord Jesus, you are not a real Christian. Nakakalungkot, laging nandun sa simbahan. But dahil ang verse na ito, it's not talking about super Christian, yung verse na to. Hindi po yung sinasabi yung maging super Christians ka. Because this verse says, sabi, Mark, in 8:34, sabi niya, if anyone wishes, to come after me, ibig sabihin, para sa ating lahat yan. This verse is not talking about my pastors. This is not talking about missionaries,
prophets, teachers, hindi. Para sa atin pong lahat ito. Kaya if anyone, di ba? If anyone wishes to come after me, do you wish to come to Jesus after Him? This verse is not talking about missionaries. This verse is talk about to those who wants to follow Jesus. Tatlo gagawin mo. Those people who wants to follow Jesus, tatlo gagawin mo. Ano nga ulit yung una? Deny yourself. Pangalawa? Ang pangatlo? Follow me. You follow Jesus? That's the definition of true Christians. Naintindihan? Ito po yung definition ng totoong Christians. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Malungkot mang sobra na sabihin, maraming Christian ngayon lumalaki sa church. Nagsimula sa church, baby pa lang nasa church na. So paglaki nila, they're thinking that they are Christian. Pero kapag tinignan mo yung katulad ng buhay nila, hindi naman talaga sumusunod sa Panginoong Hesus. Panday natin. Hindi nagre-reflect si Jesus sa pagkatao. Yan yung nakakalungkot. Kaya mga kapatid, mga mahal natin sa buhay, ipanalangin po natin sila. Iluhod natin sila. Baka mamaya naglilingkod tayo, pagtingin natin, kinuha na tayo ng Panginoon, sila wala kasama natin. Ano problema? Dahil walang nagturo sa kanila what it means to be a Christians. Naintindihan niyo po ba yung topic natin today? Yan yung ibig sabihin ng totoong Christian. Ano ulit yung tatlo? Deny yourself. Okay, ulit-ulitin po natin para ma-remind. Tandaan po natin, hindi nagturo kailanman si Jesus na ang salvation ay by good works. O gawin mo to. Puntahan mo to. Magbigay ka na ng ganito. Walang ganon. Hindi po yun. Ang sabi niya, once you know that Jesus died on the cross for all your sins, it's a grace and it's a gift. Okay? You cannot save yourself. Wala po tayong participation dun. Amen po ba? Sa oras na maunawaan mo na ang ating Panginoong Hesus ay namatay sa krus, dahil sa iyong mga kasalanan, ang response is what? Gratitude. Lord, thank you, nakilala kita. Ang daming taong hindi pa nakakakilala na hindi tayo sure maging mamahal natin sa buhay. Gratitude. Thank you, Lord. Thank you dahil may salita kang tinuturo sa amin ngayon. Lord, I surrender my life to you. I will follow you. At yan yung idea na sinasabi ng Panginoon. Amen? Si George Mueller, ipaniliwanag niya ng malinaw ito. Ang sabi na dito ni George Mueller, sabi niya, there was a day when I died to George Mueller. Sabi niya, his opinions, preference, tastes, and will died for the world. Its approval or censure died to the approval or blame, even if my brethren and friends, and since then I have studied to show myself approved unto God. Ano ibig sabihin niya? There was a day nung namatay si George Mueller to himself. Anong ibig sabihin na die to yourself? Na wala yung opinion, wala na yung kanyang preferences, taste niya, lahat. It's all about church. Amen? Have you experienced the right relationship with Jesus? A true Christian will die to himself and make a commitment to follow Jesus. Are you willing to surrender your entire life to God? Amen po ba?
Are you willing to surrender? Yeah. Can I hear an amen? Willing po ba tayong isuko natin ang ating buong buhay sa ating Panginoon? Hindi magsasabi ng Panginoon sa iyo na dapat mong gawin na hindi niya minodel. Tandaan po natin yan. Ang lahat ng sinasabi at tinuturo ng Panginoon, siya muna ang gumawa. Parang sinasabi ni Lord, I do, and then you watch. Di ba yung kanyang mga disciples? And then sabi niya, you do, and then I watch. Tama po? Minomodel niya muna bago niya ginagawa. So kaya discipleship program in our church, involved tayo. Amen? Involved tayo. So sabi ng Bible, Jesus did something Himself. Sa Philippians 2:5-7 sabi niya, have this attitude in yourself which was also in Christ Jesus, who, although have existed in the form of God, the word form is from this Greek word nature. No? And the very nature of Jesus is God. Jesus, tandaan po natin, Jesus is God. Amen? The very nature of God is in the manifestation doon sa life ni Jesus. Amen? So, nature, it's not changeable. Okay? So, ang sabi niya dito, it did not regard equality with God a thing to be grasped. So, hindi niya ipinilit ang ating Panginoong Jesus yung kanyang rights. Diyos siya eh, tama po ba? Pwede niya namang spare yung kanyang sarili sa hirap at sakit na kanyang dinanas eh. Yung 2,000 taon na nakalipas, isinuko ni Jesus ang kanyang karapatan when He became a man. Tama po? And in verse 7, but emptied Himself, taking the form of a bondservant and being made in the likeness of men. Now, so when Jesus, na nag-exist dito sa mundo in the nature of God, but Jesus was God, amen? Okay, a very amazing mystery, it is the Trinity. The God the Father, the Son, and of the Holy Spirit. And He became a man. He emptied Himself. Paano? Jesus Himself is very humble na nagpasok sa katawang maliit bukod mula doon sa napakalawak na kanyang kapangyarihan. Pumasok sa katawang limitado ang galaw. Philippians 2:8 sabi niya, being found in appearance as a man, so iba na po ito. He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Okay? Ang ginigive up ni Jesus dito, yung rights niya na siya'y respetuhin, na siya ay igalang, hindi. Ginive up ng Lord yun. Ano bang ginawa sa kanya dito? Sinampal siya, minak siya. Amen? Hindi siya nirespeto, hindi siya ginalang. Dinuraan niya siya, tinadyakan siya, nilatigo siya. Yung respeto na yun, ilalis niya yun. Hinayaan niya. He humbled Himself. That's the model. Amen po ba? Jesus gave up His right and justice. Imagine mo nung nilitis si Jesus sa kangaroo court. Bakit kangaroo court? Saan ka naman nakakitang court gabi nilitis? O kaya umaga nilitis? O midnight, di ba? So, pero si Jesus, nabigyan po ba si Jesus ng justice dito sa mundo? Hindi. Hindi siya nirespeto. Never na na-serve ang justice. Tanong ko po sa inyo, kayo po ba may kanya-kanyang rights na hinahabol? Na pinanghahawakan? Respeto, inheritance, comfort. Makinig po kayo.
Ano man ang rights na hinahabol mo. Up until you surrender ownership of your life to God. Ownership of your work, ownership of your money, ownership of your family, lahat ng bagay na meron ka, up until you surrender wholeheartedly sa ating Panginoon. Everything, you will never experience real joy and happiness in your life. Pag yan ang pinanghawakan mo, mapapahamak ka. Always remember, God owns everything. He died for you. Amen? He sacrificed His life for you. Lahat ng rights na yon inako ng Lord. Nagpaka-humble siya, dinaanan niya yon. Yung hirap na yon, yung sakit na yon, namatay sa krus. Hindi siya nag-complain because God loves you. Amen? Kaya nga every time we worship God, always give our best. As if that is our last worship. Can I hear an amen? Huwag yung pagdating dito, kumakanta tayo para tayong mga tuod. Di ba po? Wala siyang complain. Kahit na meron siyang rights, hindi niya hinawakan yung rights na yon. Because ibinigay niya yung rights na yon, kailangan niyang mangyari sa kanya yon para maiparamdam niya sa atin yung kanyang pag-ibig. Imagine mo yung Diyos mismo na bumaba sa lupa, naging katawang tao, katulad natin, para maranasan natin yung kanyang pag-ibig. Bakit kailangan isuko sa Diyos ang ating rights? Mark 8:34, sabi niya dito, "And he summoned the crowd and his disciples and said to them, if anyone wishes to come after me, he must deny himself." What Jesus is saying is this: if you really want to live, there's no other way to live life. Only to deny yourself, take up your cross, and follow me. Amen? Amen po ba? Can I hear an amen? Okay. Mark 8:36-37, sabi niya, "For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? For what will a man give in exchange of his soul?" Anong tayo sabihin ng Panginoon dito sa atin? That there is no other way to live your life, only to deny yourself and take up your cross and follow me. Walang kwenta, mag-gain mo man ng lahat ng bagay dito sa mundong to. Iiwan mo rin yan. Amen po. Wala masamang magpayaman dito. For as long as ang Diyos ang na-honor kung anong meron ka. Pero kung dyan ka na nakatingin, ipapahama ka lang yan. Amen? Kung hindi mo po gagawin yan, you keep on trying to preserve what you want for your life. Jesus said, you are going to lose it. Pang hindi mo gagawin yan. But if you lose it for your sake, sabi ng Lord, if you lose it for my sake, Jesus says, you will find it. You will find life there in His eternal life. Amen? So tingnan po natin yung halimbawa ng taong kinapitan ng sariling buhay. Si Lance Armstrong, ang kanyang motto, sabi niya, win at any cost. Isa po siyang sikat na siklista. Ano ginawa niya? Nag-cheat siya. Nagnakaw siya, nandaya siya, nagdara siya ng drugs. Ano nangyari sa kanya? He lost everything. Everything. Walang natira. Pero meron namang isang tao, ang kanyang name is a missionary siya, Jim Elliot, sabi niya, ang kanyang sinulat sa kanyang diary, he is no fool who gives up what he cannot keep on gain, to gain that which he cannot lose. Church, ano ino-offer niya sa atin? Ano ino-offer ng Diyos sa atin? Be wise. When we keep your life, trying to run your life, ang sabi niya, someday, mawawala rin yan. When you run for your life, one day, mawawala rin yan. Ang sabi ng Lord, be wise.
Some people sinasabi, I gave up so much. Ano give up mo para sa Panginoon? Mas madalas lagi ang Lord ang napagkukulangan natin. Maraming tao hindi nalago spiritually kasi hindi sila nagsisimulang magpalago. Maraming tao, di naman ako lumalago sa church na to. Kaya ka hindi lumalago kasi hindi mo sinisimulang lumago. Take a step. Hindi si Lord ang gagawa sa'yo. Hindi si Lord lalapit sa'yo sasabihin, anak, tira, dito ka, sama ka sa akin. Hindi. Make a decision. Make a choice. If ever meron tayong relasyon sa Diyos, then you have not surrendered it all, that idea, church, you will never, ever inherit the eternal life. Hindi pwedeng, Lord, I will follow you. Accept me as a follower of Jesus. Hindi pwedeng na-negotiable. Laging negotiable sa ating Panginoon. Dahil everything kay Jesus is negotiable. Okay. Negotiable, maglago ang relationship. He wants to change your preferences. Negotiable yan. He wants to change your mindset. Say, Lord, okay lang, because ikaw yan eh. Okay lang magbago. Naunawa po ba ng malinaw? Ng meaning ng totoong Christian today, real Christian of a follower of the Lord Jesus Christ, anong totoong meaning? Sinusunod, ginagawa yung tatlo na yon. Amen? Take up your cross, deny yourself and follow me. Pero wag po tayong magpa-deceive. Amen po? Sabi mo, Christian ka, pero hindi nakikita yung character ng Lord Jesus sa ating buhay. Amen po ba? Yesterday, the other day, last week, merong ni-refer na tao sa akin. And then when I call, pinag-usapan namin yung kanyang health concern. Sabi ko sa kanya, bawal ka ma-stress. Kausap ko siya over the phone. First time kong na-meet, napunta kami sa counseling. Christian siya. Yung family niya, hindi niya Christian. And then, dapat ready ka eh. Yung discernment ng Lord na binigay sa atin, we practice it. Mas mahabang di hamak na pinag-usapan yung kanyang sitwasyon at pagiging Christian, pagiging bold na pagiging Kristiyano. So, gusto niyo bang malaman yung nangyari sa taong nagsuko ng kanyang sarili o ng kanyang rights? Remember, when you surrender your life, you will find life. Amen? Ngayon, when you clinging on to in your life, panghawakan mo yung buhay, you run for your life, you will lose it. Lalo ka mawawalan. Kaya minsan tingnan nyo, bakit ganun? Pagod na ako, hirap na ako, parang ganun pa rin. Pabalik-balik lang. Kasi inuuna mo siya. Inuuna mo yung pang sarili mo instead na unahin mo yung para sa Panginoon eh. Amen po? So sa 2 Kings 5:1, I'm almost running out of time. So now, ito si Naaman, captain of the army of the king. Ito yung nag-surrender ng kanyang rights. Hindi ito Hudyo ha. Sabi niya, was a great man with his master and mighty respected because by him, the Lord had given victory to Aram. The man was also a valiant warrior, but he was a leper. Now, para manawaan natin, ang power ng istorya, kailangan po nating maunawaan sa si Naaman ay hindi po sa Hebrew. Meaning, pag sinabing Naaman, ang ibig sabihin ng Naaman is beautiful, handsome, good-looking. Mataas ang posisyon, captain of the army. He was a great man, highly respected. The guy is high in reputation, power, connection. Very close sa king. Okay? He was also a valiant warrior. In terms of human, mayaman. Mayaman siyang tao. At that time, ang meron lang siya at ang problema niya, meron siyang leper. Meron siyang, anong tawag doon? Leper or leprosy. Anong sa Tagalog yan? Ketong. Kumbaga sa panahon ngayon,
Yan ay cancer. At hindi po gumagaling yan. Ang Lord ang makakapagpagalingan. Dahil sa kanyang kalagayan, he began to realize na humihina na yung kanyang power. Bakit? May sakit siya. Okay? Now, tandaan po natin ito. God will allow certain things to happen to you because He loves you. Tama po? Mayaman siya, powerful siya, ginagalang siya, nire-respeto niya, pero feeling niya yung power niya humihina because of leprosy. So yun. Because of the situation, certain situation na nangyayari sa atin, nangyayari yun, inaalaw ng Lord because God loves us. Maybe may tinuturo ang ating Panginoon. God loved Naaman, kaya inalaw niya yung leprosy na magkaroon siya. Okay? At ang Diyos ang tumulong sa kanya, tutulong sa kanya dito. At praise God, meron siyang isang Hebrew na, actually hindi to Israelites, Assyrian siya. Yung isang Hebrew, nung na-captive sila, na nagtatrabaho doon, bata, babae, so kinausap yung asawa nitong si Naaman. May hope pa po. Huwag kayo mawalan ng pag-asa kasi may hope pa. Now, sinabi niya doon sa kanyang asawa, ni Naaman, at sinabi naman ng asawa niya sa kanya na merong hope, may grace ang Lord. Now, na-encourage si Naaman at gusto niyang magpunta sa hari ng Syria at pumunta doon para magpaalam. Dahil nga siya ay magpapagamot. Okay? So, verse 4 to 5, sabi niya, Naaman went in and told to his master saying, Thus and thus spoke the girl who is from the land of Israel. Yan, kinuwento na. And then the king of Aram said, Go now, and I will send you a letter to the king of Israel. And he departed and took with him. Umalis siya, nagdala siya ng silver and 600 shekels of gold and 10 changes of clothes. Now, okay. Nawain natin po mabuti yung storya. Anong significance nito doon sa binasa natin? Yung taong ito, mayaman, may dala siyang 10 talents. Ang katumbas ng 10 talents na to, kapag binenta mo, ganito, yung buong Samaria, nung ibinenta yon 2 talents lang yung bili. Pero ang dala niya dito, it's about 750 pounds of silver. Ganon kalaking halaga yung dala. Yaman, no? Tapos may dalang 6,000 shekels of gold. That is 150 pounds of gold. Ang yaman. Okay, para yan ibibigay doon sa bansang Israel kasi doon siya magpapagamot. Now, ang tanong is, nung pumunta siya doon, paano kita matutulungan? Paano kita mapapagaling? Yung taong may leprosy. Ngayon, sabi ng king, hindi ako makakapagpagaling sa'yo. Ang Diyos lamang ang nakakapagpagaling niyan, hindi ako. Pero ito, si Elisha, biglang nag-showed up. At ang sabi, ipasa mo siya sa akin. I can take care of him. Alright? Kilala niyo si Prophet Elisha? Alright, so, verse 9. So Naaman came with his horses and his chariots and stood at the doorway of the house of Elisha. Pakinggan niyo po ako. Kung ikaw si Elisha, nandun yung chariots, may mga bodyguard, siguro batalyon yun. Tama po? Naka-escort sa kanya. Ano pakiramdam mo? Masasyak ka? Dami nito Matatakot ka? Baka i-capture na naman kami kasi yung ibang mga nasa kanila Na-capture sila Lots of generals, lots of power, lots of money, lots of connection, nakatayo sa harap mo with full of security. Ano gagawin mo? Alam mo ginawa ni Elisha? Hindi man siya natinag. Parang, who you? Gano'n lang. Diba? Alam mo, hindi siya hinarap ni Elisha. Anong ginawa ni Elisha? Go. Tell him. Tell Naaman. 2 King 5:10, sabi niya, Elisha sent a messenger to him saying, Go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh will be restored to you, and you will be clean. Okay. Ngayon, ikaw naman si Naaman, matutuwa ka? Hindi ka hinarap.
So, tingnan nyo. Ano nangyari sa kanya? Kay Naaman, galit na galit siya. Hindi mo ba, parang gano'n dito sa Pilipinas, hindi mo ba ako kilala? Parang doon sa report, may nagwawala. Hindi nyo ba ako kilala? Isang politician, hindi nyo ba ako kilala? Eh, meron isang security guard. Sigaw nandun sa gawin, hindi nyo ba ako kilala? Hindi nyo ako kilala? O meron isang security guard na matalino, sabi niya, in-announce sa buong meron po ditong isang politician, hindi niya daw yata sa kilala, hindi niya yata nakikilala ang kanyang sarili. Pakitignan kung sino siya. Kung sino kasama niya. Papaya siya. Diba? So 2 Kings 10:11, sabi niya, 5:11, sabi niya, but when Naaman furious and went away and said, behold, I thought he will surely come out to me and stand. Akala niya may hocus-pocus na gagawing mga orasyon, ganyan. Akala niya yun yung gusto niyang gawin ni Prophet Elisha. Okay? So, akala niya tatayo siya doon para hipuin siya or kung ano mang gawing mekos-mekos. Diba? So minsan, we insist, di ba? Pag nagpe-pray tayo, di ba? Minsan we insist kay Lord, Lord, answer mo na yung prayer ko. Ini-insist natin minsan yung rights natin sa Panginoon to tell Him our situation. Tama po? Ganyan siya. Yan yung pakiramdam niya. Di ba, ganun din tayo minsan, Lord, ang tagal mo naman. Ang tagal-tagal ko na nagpe-pray to. Ilang taon na kami naghihintay. Ano ba? Kinukulit natin ang uso. Pinipressure natin ang ating Panginoon. Sumunod muna tayo. Amen? Bakit galit na galit? Ang utos sa kanya, lumubog doon ng 7 beses sa ilog Jordan. Bakit doon pa? Ang dami-daming ilog. Ang gaganda nga ng ilog sa amin eh. Bakit doon? Okay? Ngayon, ang ginawa ng tauhan, isa sa tauhan ni Naaman, nakiusap, parang ganito, boss, wala namang mawawala kung sumunod ka eh. Gawin mo na lang. Malay mo naman, di ba? Yun talaga yung sagot. Yun talaga yung susi. Nako nyo? Sarili kong version ng Bible yun. Okay, para mabilis lang. Verse 14. So he went down and dipped himself 7 times in a Jordan according to the word of the man of God. And his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. Amen? Ano yung itsura ni Naaman? Nang mukhang malaking mamang mukhang sanggol? Yung balat? Kung ikaw si Naaman, will you feel, wow, I'm totally completely healed. Eto ngayon. When he returned to the man of God, in verse 15, with all his company, ano sabi niya? He stood before him and said, behold, now I know that there is no God in all the earth, but in Israel. Imagine mo, Assyria. Tapos sabi niya, walang ibang Diyos sa buong kalawakan ng mundo. Only God in Israel. So please, take a present. Binibigay ng offer. Ibinibigay yung shekels, ibinibigay yung silver. In other words, ang nangyari kay Naaman, he healed physically, he healed spiritually. Na-restored lang, hindi siya na-restored physically, even yung kanyang spiritual life. He surrendered his rights to God. Amen? Tingnan nyo, proud people, they will never surrender their life. Wala na nga. Ang sabi nga nung iba, mawala na ang yaman, wag lang yung yabang. Makapagyabang lang. They never humble themselves. Nung ma-encounter niya si God, he said, now I know that there's no other God in this world except the God of Israel. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.
So sabi niya, take, please, take my present. Servant na, please. Yung ino-offer niya, pinapakuha sa kanya, binibigay sa kanya, iniinsist sa kanya. Ano sabi sa verse 16? Ayoko. But he said, as the Lord lives, before who I stand, I will take nothing. And he urged him to take it, but he refused. Hindi niya tinanggap. Hindi po ibig sabihin bawal magbigay. Hindi po masamang magbigay. Bakit? The previous, nagtanggap din siya eh. Si Prophet Elisha eh. But in this particular person, hindi niya tinanggap. Now, may tinuturo ang ating Panginoon. Because, lagi po nating tandaan, we can never buy grace. Amen? We are all saved by grace. Kaya yung kabutihan po natin, hindi makakapagligtas yan. Yung binibigay natin ganyan ano kalaki, hindi po makakapagligtas yan. Amen po ba? So yan yung tinuturo ng Diyos sa atin. Ang gusto ng Lord, mag-glorify yung kanyang pangalan. Kaya in verse 17, Naaman said, if not, please let your servant at least be given 2 mules, load of earth. For your servant will no longer offer burnt offering, not will he sacrifice to other gods, but to the Lord. Naaman, kung napansin nyo, God transformed Naaman. Okay lang ba? Sasama ako sa hari namin. Pupunta siya doon para magsamba. Pero papasok ako doon, pero hindi ako sasamba. Ang sabi ni Prophet Elisha, okay lang. So hindi masamang pumasok. Amen? Tayo ba? Meron bang other God sa buhay natin? Meron ba? So mga kapatid, yun ang naging kwento. But he said to him, nagpaalam na siya, go in peace. But, after that, ano nangyari? Nakalaya siya, gumaling siya, pero ito ngayon, yung tauhan ni Prophet Elisha, ano nangyari? Napunta kay, bakit? Ito. Sa 2 King 5:19, he said to him, go in peace. So he departed from him some distance. But Gehazi, the servant of Elisha, the Naaman, the man of God, thought, behold, my master has spared. Sinundan ni Gehazi si Naaman. Bakit? Sabi niya, as the Lord lives, ginamit, sinungaling, ginamit ang salita ng Diyos. Okay? He used the name of God and I will run after him and take something from him. Alam niyo ginawa niya? Kumuha siya ng hinayang. Hindi natin alam kung ano pangangailangan niya. No? Di natin alam. Actually, the story, to make it short, verse 27, therefore, the leprosy of Naaman shall cling to you and to your descendants forever. What happened to Gehazi? He went out from his presence, a leper as white as snow. Siya ang nagmana ng leprosy. Why? Because he gets the rights na hindi naman kanya. Nakuha nyo? Can never compromise. Minsan, lingkod na to ha. Kasama na po ito ni Elisha. Alam ang truth. Pero na-twist ng material things. Amen po ba? So in closing, let us all stand. Are you being touched by the Word of God? Mga kapatid, kung feeling mo, ikaw ay nahipo at na-blessed ng salita ng Diyos,
may kailangan tayong gawin sa Christian, bilang isang Kristiyano, we have to set the good example to all people. Tinuturo ngayon ng ating Panginoon sa atin kung paano tayo maging tunay at ganap na Kristiyano. Sa loob ng tahanan natin, our life mismo, yan mismo yung dapat maging testimony. Sa paglabas natin sa buhay, sa bahay, anywhere, our life will become a testimony. We possess the power of God with His Spirit. The Lord Jesus Christ live in our heart. We have to die to ourselves and live to the Lord. We have to make a decision. Kung ang Panginoon nangusap sa iyo, and God said to you, alam mo na, that there is a certain areas of your life na hindi mo pa naisusuko. At yun yung reason bakit hindi mo pa. No. Ngayon na nakukuha yung mga bagay na nais ng Lord na alam mong dapat sa'yo. Nais ng Lord, ilipat ka, i-transfer ka, yung ownership. Kailangan ilipat mo sa ownership ng Panginoon. Hindi na ikaw yung magdadrive ng life mo. Ang Lord na yan. Ngayon, sabihin na unawaan mo na, kung willing kang isurrender yan, ibig sabihin na unawaan mo that your life is owned by God. If that also include your family, include your future, including your friends, your work, including also your choices. So be it. Surrender everything to the Lord. If that's your desire, raise your hands and we'll pray that, Lord, you are the most important person in my life. Sabi mo, Lord, ikaw yung buhay ko. Keep on clinging to the Lord and surrender your life to God. Sabi ng Lord, if you keep on running for your life, you will lose it. But if you lose your life for my sake, you will really find life. Raise your hands and we'll pray, Lord, I lift my hands and I surrender my life to you. Narito ako, Panginoon. Sinusuko ko yung sarili ko sa iyo. Yung buhay ko, yung family ko na nais kong maging kasundo, magkaroon kami ng harmonious relationship. Lord, I surrender them to you. Yung trabaho ko na maging kasundo, yung boss ko, yung amo ko, Lord, I surrender my life to you. Even yung future ko, Panginoon, kung paano ko napiprepare. Lord, I surrender my future to you. Lord, yung buhay ko, that every day there is always temptation. Lord, isinusuko ko ito sa iyo that every time may temptation, alam mo kung anong gagawin, Panginoon, para sa akin, Lord. And I always overcome. Lord, yung puso ko na mabigat palagi, minsan ang hirap umintindi. Lord, in the name of Jesus, lagi akong maramdamin, matampuhin. Lord, in the name of Jesus, you delivered me. Pinalaya mo na ako dito, Panginoon. Lord, yung aking karamdaman na Panginoon, hanggang ngayon, nagsasuffer ako, Lord, right now, I surrender it to you. By the blood of Jesus, I claim that you healed right now. The special touch of God, receive it. Lord, yung hinihiling namin sa iyo. The blood of Jesus manifests in our life. The holiness and the fruit of the Spirit always manifest in our life, O God. A spirit of love, joy, and peace, goodness, kindness, patience,
faithfulness, gentleness, and self-control. In the mighty name of your Son, Jesus. The very characters of yours, O God, yun yung mag-manifest sa buhay namin. And you always cleanse us, Lord. Lord, etong tatlong bagay na pagiging palatandaan ng pagiging tunay na Kristiyano, that we deny ourselves, we take up our cross and we follow you. Lord, we manifest. Allow these three things manifest in our life, that every time, everywhere we go, Lord God, we declare this manifestation in our life, oh God. Thank you so much. Lord, right now, we are cleansed like Naaman. Nilubog mo kami sa iyong presensya, Holy Spirit, right now, and we are all now cleansed, Lord God. Forgive us, Lord, sa lahat ng mga kasalanan namin, sa lahat ng mga compromises namin, Panginoon. Lord, lahat ng to nilinis mo na sa amin, Panginoon. Maging ang kalusugan namin, Lord, pinagaling mo na kami, Panginoon. We are now cleansed and totally, completely healed and completely delivered in Jesus' name from all those kinds of bondages right now. We are cleansed by the blood of Jesus, like Naaman, Panginoon. Ang kanyang skin ay katulad ng skin ng bagong panganak na bata. Lord, hallelujah! Praise your name, oh God. Lord, we claim this. Thank you so much, Father. We praise you. We honor you. Thank you, Father. May the Lord bless you and keep you, and may His countenance be upon you, both now and forever. Go in peace and bring the anointing of the Lord, that you may share the word to the world, that everywhere, every place, every person na makakausap, na makakasama, makakatabi, the anointing of the Lord will be yours forever. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, God bless everyone. Thank you, Lord. You're invited. Every Sunday is an opportunity to encounter God's presence. Join us for worship, the Word, and fellowship. That's 10 a.m. here in our sanctuary. Don't forget to bring your family or friends. Let's gather every Mondays, Wednesdays, and Fridays and pray together. You can join via Zoom every 5 a.m. You can reach out to Brother Nemar or Sister Bing for your prayer requests. We strongly believe that God hears our prayers, and we also gather together as a whole congregation every first Friday of every month to pray for our church, nation, and the like. That's 8 to 9 p.m. here in our sanctuary. Want to be part of a circle who will pray for you as you do life together? Be part of an accountability group today. A safe space to share, learn, and strengthen your walk with God. Feel free to reach out to Kuya Jong and Gladys if you are interested.